Gary shook his head while chuckling. No, baby girl. He said he'd pay every casualty or collateral damages you'd bring to my rescue. Collateral damage? Casualty? Napatakip siya sa labi at natawa sa sarili niya. Iniisip ba noon na ibabangga niya lahat ng sakyan ni Gary de la Cueva? So anong collateral damage? Damages galing sa military operations? Casualty? Ano, papatay siya ng mga tao kapag nakabangga siya? Wala yata yung bilib sa driving skills niya. Palibhas ay akala noon, bisikleta lang ang kaya niya i-drive. For his information, tao lang hindi niya kayang i-drive. In that case po, uumpisahan ko ng pagpapalipad sa lahat ng sakyan niyo para mas lalong mamuti ang buhok ng asawa ko. Humahagikik na sabi niya rito. Naiiling na natatawa na lang naman ang poging lalaki. Napansin ni Fiona na sila na lang palang dalawa naglalakad papunta sa isang opisina at naiwan sina Darwin at Zale na nagkukwentuhan sa may di kalayuan. Nakatanaw sa kanya si Leander at nagbabantay pa rin pero may distansya rin ang lalaki sa kanya. I was not informed that Terrence settled down. Pumamewang si Gary kaya napakamot siya sa ulo. Chismoso pala ito. Hindi naman siya pwede magsalita at baka ikapahamak pa nila iyon pareho ni Terrence. Darwin told me. Dugtong kaagad nito kaya napangangasiya. Ha? He told me about the marriage. He's like a family. Best friend niya ang Kuya Henrico kaya alam niyang mapagkakatiwalaan ako. You married that guy. Umiling-iling ito at ngumisi habang nakatingin sa kisame. Sweetie, you're in big trouble. He's a virginizer. Walang hiya. Ganito pa talaga ito magsalita? Napaka-prangka. The virginizer? Wala nang ang virginity niya. Naglaho na parang bula. Ano pa ba? Perfectionist ang mga kapatid niya pero si Terrence, I can say na mabait siya. Anito kaya halos masabid si Fiona ng laway. Tulog ba ito na makausap si Terrence? Ito lang nagsabing mabait ang damulag na iyon. Why? Gary chuckled. He's really kind. Lalaki siyang kausap at hindi siya bumibitaw ng salita na hindi niya pinaninindigan. I knew it when we first met and talk about this land. He said this wasn't for sale and he really meant it. Even if the third time I offered him money, which I thought he couldn't junk. I was wrong for underestimating him. He's one of a kind. He's arrogant really, but I like his style. I could see a bright future of Dublin if he'd sit as the next Lord Mayor. Parang puno ng paghanga ang tono nito at kahit paano ay ngumiti siya. May humahanga naman pala kay Terrence bilang isang tao, kahit na parang ang sarili ng pamilya ay nakukulangan pa. Well, she hopes so. And if he supports her dream, she'll also support his career. Malay ba niya ay maging mabuti magkaibigan din sila bandang huli, kahit na maghiwalay sila bilang mag-asawa. Ang bait niyo naman po. Mabuti pa nga kayo nakikita niyo yung silbi niya bilang tao. Samantalang yung kuya niyang parang kapatid ng ampalaya sa pait, ay hindi. Fiona. Leander called her, and so she tilted her head. Umarko mga kilay niya sa lalaki na hawak ang cellphone. Bakit? Kampanting tanong niya roon kaya tuluyang lumapit si Leander. Excuse me, Mr. De La Cueva. Andito kay Gary na tumango naman. Iniharap ni Leander ang screen ng cellphone sa kanya at mukha ni Terrence ang nakikita niya. Si Terrence? Anya saka tiningala ang lalaki. Yes, and the crowd was trying to look for his rumored wife. Anito kaya parang kusang nawala ang ngiti niya at lumaylay ang mga balikat. Bakit ganoon? Hindi siya celebrity para pag-usapan ng tao ng ganyan. Ano ba si Terrence? Hindi siya nangangandidato bilang Hollywood actor. Lord Mayor ang tinatakbuhan niya. People are people. Anito naman. Helpless siyang napatingin sa litrato. People are people. Ang tao ay gagawa at gagawa na mapag-uusapan at walang makapipigil noon. Ay, napaismid siya. Baka kagalitan na naman iyon ng kuya na masungit kapag nakita na naman ang balita na iyon na walang nakasuportang misis sa mister niya. He never obliged her to come that day for his campaign. Pinayagan siya noon na pumunta at makilala si Gary. Kaya lang ano nga ba namang silbi niya kung kagabi ay suportado niya si Terrence sa isang bar habang naglalasing tapos sa kampanya ay wala siya? Puputok na naman ang itlog ng kuya ni Terrence at kahit na literal na gusto niyang inisin ang gurang na iyon na parang mala Hitler sa pagkadiktador, hindi niya kayang makarinig na naman ang sermon para sa mister niyang parang araw-araw nangang pasa ng buong mundo. Kuya Gary? Nanunulis ang mga labi na tumingin siya sa lalaki na naghihintay sa kanya.
Sa ibang araw na lang tayo, pwede? Pupunta lang ako kay Terrence. I have to be there. Parang nalungkot din siya. Pero ano ba naman ang magsakripisyo siya ng isang session ng pangarap niya para sa kandidatura ni Terrence? Para pa naman iyong bata kapag sumasama ang loob. Hindi yun tulad niya na kahit madalas isip bata, ay mabilis na magbago ang mood at mabilis na sumasaya ulit. Iyon, tingin niya ay hindi. Hindi alam kung paano maging masaya at tingin niya ay magiging masaya iyon kapag nanalo. Ay, bakit ba hindi ko magawang magpakasama? She was wishing for karma to beat his ego, but she couldn't be as evil as that. She couldn't be his villain. She's still his stepsister after all, and his wife as well. Malamang na iyon ang kontrabida sa buhay niya pero hindi siya pwedeng maging kontrabida sa buhay noon. Lalo pa at parang lahat nga na nakapalibot doon ay mga kontrabida. Young supportive wife, go ahead. I'll see you next time. Kindat ni Gary sa kanya kaya naman tumango siya at kinamayan ang lalaki. Hindi pa siya nakontento ay nagmano siya kaya ang lakas na naman ang tawa nito. Lika na, Leander. Darating na ang dakilang bida. Gusto nila makita ang asawa? O di pagbibigyan ko sila? Basta, huwag sila magluluksa na may asawa ng pinapangarap nilang lalaki sa buhay. Sinikon niya si Leander, di ba? Tumango naman ito at ninitaan siya. If I were him, I would never let you go. Oh, walang ganyanan. Di tayo talo. Pinsan kita. Kinurot niya sa pisngi ang lalaki saka siya nagpatiunang maglakad para magpaalam sa mga kumpare niya. Makikita na ng mga tao ang maladyos sa niyang kagandahan. Malay niya ba kung sa kampanya niya makilala ang soulmate niya, ang lalaking tatanggap sa luray-luray niyang matres. Gulat si Terrence nang biglang may bumuntot na pamilyar na sasakyan sa kanya habang nakatayo siya sa likod ng isang forward vehicle. He furrowed and hangs his mouth. Agape. Leander? Umuusad ang sasakyan niya at umuusad din ang kotse ng mga tauhan na bumubuntot sa sasakyan ng miss niya. Anong ginagawa ni Fiona at nagpaalam iyon na pupunta sa race school? That's Leander, darling. Humawak sa Belinda sa braso niya habang nakatingin sa papalapit na Porsche car. Tangulang siya at napansin niya na napangisi ang ama niya nang tumingin sa kanya. Looks like the wife is here for support. Ano yun pero wala siyang sagot. I knew it all the time. Ipinitik naman ni Belinda mga daliri sa ere at parang nakagawa ito ng kasiyasiyang bagay. She'd make a perfect wife. Bulong ng mommy niya sa kanya na sinadyang hindi iparinig kay Davis. Yoo! Inalabas ni Fiona ang ulo sa bintana ng kotse kaya laking dismaya niya. Yeah, right. She'll make a perfect naughty wife, mother. Sinulya pa niyang ina na napahagikik lang. Tumigil ang sasakyan na minamaneho ni Leander at bumaba roon ang asawa niya. Pilit iyong humabol sa pick-up kaya naman kinatok niya ang bubong para itigil saglit ng driver ang sasakyan pero hindi iyon huminto. Sasakay ako! Sasakay ako! Pilit na humawak si Fiona sa sasakyan kaya nagkagulo ang mga tauhan niyang nakaupo roon. God damn it! You're so impossible! Nag-alta presyon na naman siya dahil sa kakulitan nito. His movement was quick. Umakbang siya para abutin ito dahil baka makabitaw ito sa sasakyan ay madapa ng tuluyan. Bakit ba tinigil na Leander ang kotse? Napakatanga naman ang pinsan niya para hayaan na bumaba si Fiona doon. Nagkakagulo din ang mga tauhan sa ibaba na humahabol sa asawa niyang parang nakulangan ng isang bagsak. Fiona! Panik ng mga iyon at pilit na inaalalayan ng makulit na babaeng nagpupumilit na sumakay. She's giggling and finds what she's doing such kind of funny. Jesus, go back to your car. Inabot niya ang braso nito pero tumawa lang ito. I am a supportive wifey, honey. Don't question my supportiveness. Humihingal si Fiona pero nakabungis-ngis pa rin. At sumobra ka. Laghiya. Inis na galit niya rito pero tuluyan na itong humawak sa isa pa niyang braso na halos hilahin pa ang manggas niya. Push her up. What the hell? Utos niya sa mga bodyguards nito na sabay-sabay naman na iniangat ang asawa niya. Tumatawa itong napayakap sa kanya ng tuluyang makapanhik at noon naman tumigil ang sakyan kaya halos ma-off balance pa siya nang suluhin ito. Terrence! Tili ni Belinda nang tuluyan siyang mawala ng balansa at bumaliktad siya. Yaka pa rin ang misis niya na pumikit ng mariin. Nagtilian ang mga tao sa kalsada pero salamat dahil nasambot siya ng mga kasamahan niya. Fiona's giggling on his chest. Para itong bata nakalukip-kip sa katawan niya habang siya naman sana ay mapupuruhan dahil sa kakulitan nito.
Are you okay, Terence? His father asked him, and he just nodded. Sinilip niya mukha ng asawa niya, tumingala naman ito, saka siyang initian ng ubod ng tamis. Hello? Fiona patted his cheek. Wife to the rescue. The people were asking where the hell your beautiful wife is. Here I am. Tumingin ito sa mga tao at parang artista na kumaway. Hello? She flew a kiss to the crowd. Terence grazed his tongue on his lower lip, looking at Fiona's face. She's supposed to have her first day at the race school, but she came. And what's bothering him? She came for him. Is it for real or part of her planned karma? Ipinagbungguan niya mga kilay. What made you come? You're not supposed to be here. Titig na titig siya sa mukha nito pero wala itong humpay sa pagkaway sa mga tao habang nakayakap sa katawan niya. Pwede ba? Huwag kang antimang. I'm here to support my husband. Sumakay ka na lang kung ayaw mo sermonan ka na naman ng kuya mong masungit kapag nakita niyang tuluyan kang hindi sinamahan ng maganda mong asawa. Sumulyap ito saglit sa mukha niya at ninakawan pa siya ng halik sa labi. Jesus. Ang sama-sama na loob nito nang purasahin niya tapos ngayon ay nangahalik na lang basta. Tumingin siya sa ama niya nang wala sa oras at nangingiti iyon na iniiwas ang tingin. Nakayakap naman ang mami niya sa braso noon at kiskis ng pisngi na ang kapal ng blush on. Pihadong kulay pink na manggas ng suot ni Davis na long sleeve pagkatapos. Why are you doing this? Walang tiwalang tanong ni Terence nang ibalik ang mga mata kay Fiona. Palipad ito ng palipad ng halik sa hangin at dinaig pa na ito ang kakandidato at hindi siya. I'm doing this to help you. Ayoko na sermonan ka pa ng kuya mo dahil kahit na alam kong hindi ka takot sa kanya. Nasasaktan ka rin dahil tao ka at hindi ka bato. Mukha ka lang statwa pero tao ka pa rin oh. Huh? Tumikwas ang isang sulok ng labi niya at napailing siya. He doesn't buy it. He won't buy it. This woman is planning something inappropriate. That's so unbelievable. You'd help the man who had forced himself on you? No, Fiona. No. Aniya pero mas sinasabi niya sa sarili. She's ridiculous. Hindi siya maniniwala na may tao magiging concerned sa kanya at sa damdamin niya. Malala ay ang babaeng halos ginahasa pa niya. Tom, is that conscience? No, wala siyang konsensya at bato siya. Okay. Kibit balikat nito pero nakangisi pa rin sa tao. Hindi naman kita pinipilit, asawa ko. Relax ka lang dyan. Sagot kita sa kuya mong pangit. Tumingala ito sa mukha niya at laking talo nito nang biglang tumikim sa may likuran sa Davis. Sinong pangit, iha? Tuluyang pumihit ang miss niya at parang tanga na sumandal sa katawan niya. Kapa ang kanyang hita. Para itong nakakapit sa poste ng kuryente at peke ang ngisi. Ay, yung kuya ko po na pangit, Daddy. Tumatawag po kagabi. Hindi ko nakausap kasi tipsy po ako. Tipsy? Davis nodded. You were unconscious last night, and that's tipsy for you? Paano na lang kung nalasing ka na? Humagikik lang si Fiona at ngumiti sa daddy niya. Sorry po, Daddy. I just joined my hobby. Ayoko pong mag-isa siya sa bar kaya po sumama ako para bandayan siya. Bantayan? Halos umarko mga kilay ni Terence. Siya ang nagbantay dito dahil kahit nga sa luwal nito hindi nito kayang iangat. Anyway, now that you're here, we'll head to Prestige. Many of my clients are there and waiting for Terence. They support him that much and they're expecting to meet him today. And you too. I never told you because Terence said that his decision was final and he wanted you at the race school. Sumulyap sa kanya ang daddy niya at ang kamay naman ni Fiona ay walang sawa sa paglikot sa may bulsa niya. Himas ito ng himas doon, paitaas, paibaba at parang wala naman sa sarili. Tumitindig ang pagkalalaki niya at pihadong marami makakahalata dahil hindi siya gagasino lang. He's huge when it's dead. How much more if it's alive? Huwag niyo po siyang pansinin. Nandito po ako para suportahan siya. I'm his wife anyway. Daddy, just tell me and I'll do anything for his campaign. Yike! Bigla itong napaigtad at natilihan ng maramdaman yata na talagang tumindig na ang pagkalalaki niya. Natigil ito sa paghimas sa hita niya. Mabuti na lang din na tumango si Davis at tumalikod na habang may kaunting ngiti. Terence held on Fiona's arms, pulling her closer to his heart-on. Tumigil ka dyan sa kahiligan mo. Nasa kampanya tayo. Pasimpleng banta nito sa kanya pero napangiti siya. If you're really a supportive wife, prove it. Kill this wonder.
Hindi ako mamamatay, Ari. Pabulong nitong sabi at bahagya pang tinakpan ng labi. Patayin mong mag-isa mo. Pugutan mo ng ulo. He'll do it. Hinampas na Terence ang bubong ng sakyan kaya unti-unting umusad iyon. Heading to Prestige, he can barely wait. He said he'd have no time for sex today but his wife just awakened his sleeping body. Now, she has to stop him because he won't really let her go without fueling his clamoring body. It's her fault and not his. Hilang asawa papunta sa kanyang opisina ay walang nagawa si Fiona kung hindi ang sumunod sa kanya. He pushed her on the sofa and he just knelt in between her legs. Terence, sumusobra ka na. Ulit-ulit na lang. Ipinagdikita ni Fiona ang mga tuhod nito na ipinaghiwalay niya. Damn it. What does she need? He'll give it. Just name the price and you'll have it. Damn it, I want you. Maybe he must give her a little reward for saving his ass again. She's kinda naughty but she knows how to be responsible. Terrence's eyes followed his wife's footsteps as she walked towards his place. She's changed from her red dress to a black one. That was a true dress and he wasn't happy when his father's colleagues looked at her. What came first into his mind is about cheating. The more she attracts men, the more she's indulged to commit mistake. What did his mother do to his wife? Tinuturuan ba noon namang akit din ng lalakang asawa niya? Narinig niyang nanghiram kanina sa Belinda ng damit kay Moana pero bakit kailangan na ganoon pa? Lagpas nga naman sa tuhod pero hakab na hakab naman sa katawan at labas pa ang mga dibdib. Hisay. Napapagitaan siya ng dalawang babae at kitang-kita niya kung paano sumimangot si Moana nang makita si Fiona na lumabas sa elevator. Kasama ang ina niya. Baka kung hindi lang dahil kay Belinda ay hindi nun ipahiram ang bestida. You chose well. Ngiti, nilisat sa kanya sabay hawak sa pagkalalaki niya sa ilalim ng mesa. Tumingin lang siya rito at bahagya itong nilabian. Lisette is playing dirty again. Pinasasakay nito si Moana na kakampi pero may sariling agenda naman sa paglapit sa kanya. Pakiramdam niya ay wala nang nakapalibot sa kanyang matanong babae. Wala nga ba? Tumingin siya kay Fiona nang umiti sa mga may edad na lalaking kausap ng ama niya sa kabilang side ng napakahabang mesa. Hello po. Bati nito sa mga iyon at nang umiti ang mga lalaki ay nagmano si Fiona sa bawat isa. Oh God, she's an old school. Natatawang sambit pa ni Lisette at ngayon ay humahaplos na sa zipper ng pantalon niya. His body twitched but he never paid so much attention. Kaisa pa lang niya kay Fiona at hindi pa nga halos sumuho pa ang pangangatal ng katawan niya kaya wala siyang pakaalam sa ginagawa ni Lisette sa kanya. He had so much last night and just a while ago. What can you say, Moana? What's up, sister? Nakataas sa mga kilay na tanong pa ni Lisette sa dalagita. Doon naman siya tumingin at hindi maitatago ang pait ng mukha nito at maluhaluhang mga mata. Moana is really jealous and he can see it but he doesn't like it. Parang na-obsess na ito sa kanya at hindi na maganda ang mga naiisip nito para yata makuha siya. And he still hates the fact that she tried drugging him. Terence doesn't love her. He loves me. Ano to naman sa isa na tumirik lang ang mga mata ng papatago kaya napabuntong hininga ulit siya. Si Moana ay dakilang manlilin lang habang si Lisette naman ay dakilang plastic. You're a Filipina, right darling? Narinig ni Terence na tanong ni Mr. Zamora kay Fiona habang nakatayo iyon sa may tabi na matandang kumpare ng ama niya at isa sa mga todo ang suporta sa kanya. Ninong niya si Mr. Zamora at yun na nag-advertise sa kanya sa kilalang TV network sa Dublin. The man is supporting only his candidacy and never accepted any other politician even it had to be a paid advertisement. Yes po. Ang laki ng ngiti ni Fiona at noon lang niya na-appreciate ang ganda ng ngiti ng asawa niya. Maganda pala iyon na sobra sa tuwing bumubungis-mis. Are you Filipino too, sir? Oh yes, Pilipinong puro. Kaya lang dito ako lumaki kasama mga magulang ko. Filipinos are really gorgeous ha? Ani naman na lalaki at nakangiti rin ang ama niya habang nakatingin kay Fiona. Ang mga kapatid niya ay danumero ang kilos at alam niyang nakikiramdam o nagmamasid.
Hindi literal na dumarating ng buo ang mga kapatid niya sa kahit na anong okasyon, kaya duda siya na suporta ang ipinunta ng mga iyon sa Prestige. Lalo pa at kanina lang na umaga ay nagkasagutan sina Fiona at Kuya Lambert niya. No woman dare disrespecting his older brother, and Fiona is such a very brave young girl to express her feelings and her thoughts. Ang respeto po ay nakabatay sa taong kaharap, sir. Mabait naman po kayo kaya dapat na respeto. Sabi nga po, di ba? My attitude depends on the person who's in front of me. Sumimangot pa si Fiona nang sumulyap kay Lambert kaya napayuko si Terence at nangiti ng palihim. Really naughty. That's absolutely right, sweetheart. Respect begets respect. Sangayon naman ni Mr. Zamora. You may take your seat, Fiona. Ani naman ang daddy niya nang palihim niya rin iyon na sulyapan. Iminuwestro ni Davis ang pwesto niya pero ngumisi lalo ang misis niya nang makita na wala itong pupwestuhan doon. Sit down, honey, and eat. Ani naman ni Belinda na komportable nang nakaupo sa tabi ng ama niya. Inilibot ni Fiona ang mga mata sa kabuuan ng mesa at tumigil ang mga iyon nang makita na bakante ang dalawang silya sa may tabi ni Leander. I think I better sit beside Leander. My stepsisters miss my husband so much that they couldn't spare a seat for me. Fiona smiled, and her eyes turned so smaller than usual. Hindi niya alam kung insulto iyon o kung totoo. Naglakad iyon papunta sa pwesto na Leander at nakangiti naman ang isa. Willing na tumabiro ng misis niyang konting hila lang ay lalabas na ang mayayamang dibdib. Walang paalam na tumayo siya at magkabuhol ang mga kilay na lumipat din ng pwesto. Hindi siya papayag na sa harap pa na ibang tao maglalandi ang asawa niya. Tom his dad for letting his wife wear such outfits. She's enticing. Para itong modelo sa men's magazine dahil iba na ito ngayon. Hindi na itong Fiona na nakilala niya sa restaurant na nakasuot ng sapatos na puro putik at ang buhok ay magulo dahil sa trabaho sa karinderya. Move! Utos ni Terence sa pinsan na patingin pa sa kanya dahil ipaghihila na sana noon ng upuan si Fiona. Sige na, Leander, at baka dito pa yan mag-alburuto. Masira pa ang lunch date ni Daddy Davis. Pasimpleng utos naman ito sa lalaki na tumango naman kaagad. Bakit mo parang iba ang titigan ng mga ito sa isa't isa? Bakit parang maamunto pa si Leander na napapasunod ni Fiona samantalang ito ang pinaka-brusko sa lahat ng tauhan niya? Kaya nga nang malaman ni Davis na may manugang na iyon ay agad na inutusan siyang kay Leander ipagkatiwala ang seguridad ng asawa niya at hindi sa iba niyang tauhan. Leander is Fiona's personal driver and her bodyguard. She rides on her car with him and his other men just convoy and follow his cousin. Marahas niyang hinila ang silya pero nakangisi pa rin sa kanya si Fiona. How sweet. Anito, nasa pandinig niya ay may kahalong insulto. Naupo din siya sa tabi nito at sinulyapan si Leander na lumipat naman sa pwesto niya kanina. Tingin ang tingin si Moana sa kanya tapos ay titingin kay Fiona. Nagsiselos ang bata. His wife whispered, "Just ignore her. Pay attention to your food." Masungit na utos niya rito nang ilapit niya isang putahe ng gulay. Ay, gusto ko yung karne. Kasi hindi ako madalas kumain yan sa amin. Mahal ang karne. She softly giggled. Which one? Hindi niya pinansin ang sinabi nito pero parang nagkaroon iyo ng latak sa tenga niya. Hindi ito madalas kumain ng karne kasi mahal. You know, gusto ko yung may ribs. Uso nito sa inihaw na spare ribs. Raw? Or anong raw? Laglag ang mga panga ni Fiona nang tingnan siya. Kumukurap ito na parang hindi makapaniwala sa sinasabi niya. Ayoko ng raw. Di ako aswang. Hindi porkat medium raw. Aswang ka na. Some people just love it half-cook. Anya naman. Gusto ko yung lutong-luto. Baka magkabulate ako. Ngumiti ito sa kanya kaya lumiit na naman ang berdeng mga mata. Don't talk strange things like that in front of your foods. Behave well. Ay, sorry. Kasi walang kaso yun sa amin. Mapakatotoo lang ako. Just behave kapag ang kaharap ko ay madidiriin. Ikaw, gusto mo ng medium raw? Natigilan siya sa pagtulak ng spare ribs sa plato nito. What kind of question was that? Terence looked at Fiona's mouth and to her eyes. Raw. Anya kasabay ng pagtigas na naman ng pagkalalaki niya. That's insane. He's so lewd. So very lewd. Iba ang pakahulugan niya sa raw dahil ang tinutukoy niya ay ang pagitan ng mga hita ng babae. Or probably,
his wife's womanhood. Aswang ka. Ano to sabay subo na malaking patatas. Hindi man lang ito gumamit ng kutsilyo para hatiin ng boiled potato. Nakita niya nakatingin dito ang mga kapatid niya at naiiling si Lambert. Pinag-iinitan talaga ng kuya niya ang buhay may asawa niya. Malamang na naaamoy noon na hindi sila totoong may connection ni Fiona sa isa't isa. Prestige ang pinaglalaban ni Lambert pero hindi niya alam kung bakit nga sa kanya iyon gustong ipamana ng daddy niya samantalang iyon ang pinakamalaking negosyo ni Davis at yun ang may pinakamalaking net income. Hindi siya susweldo ng 3,000 euros araw-araw kung mahina ang pasok ng pera sa kumpanya. And Lambert, perhaps, is kinda envious. Just the knife. Bulong ni Terence kay Fiona na umiling sa kanya matapos siyang tingalain. Ngumunguya ito ng karne at ngumiti pa. Relax ka lang. Hindi mamamatay ang kuya mo kahit na hindi ko gamitin iyan. Hindi ako marunong gumamit ng kutsilyo sa mesa. Alam ko lang gamitin iyan ay sa kusina. Kumain ka na lang at bayaan mo siyang mamatay sa kakatingin sa akin. Inggit lang yan kasi mas pogi ka sa kanya. Anito at parang kaibigan na tinataasan baba pa siya ng mga kilay. She also put the same foods on his plate but he felt rigid. Mas pogi daw siya sa kuya niya. Damn, pinasasakay ba siya nito para tuluyan siyang magmukhang tanga at pagtawanan siya nito kapag naniwala naman siya? Kain na. Naniwala ka naman na pogi ka. Natawa pa si Fiona nang mahina kaya nalukot ng husto mukha niya. Binabaliw mo ko? Inis na halos hindi ni Terence may buka ang mga labi pero kung sila lang dalawa ay baka siningalanan niya ito. Bakit? She smiled beautifully, tilting her head to look at him again. Nababaliw ka na ba? Crush mo na ako? Humagikik pa ito na parang walang ibang tao. Halos malunok niya ang isang hilis ng karne na isinubo niya. Langya, mamamatay pa siya nang wala sa oras dahil sa kalokohan ng babaeng katabi niya. Napainom tuloy siya ng tubig nang wala sa oras. He leaned in closer to her ear to mumble. I don't infatuate. I do sex. And you don't love? You only do sex? Pumihit din ang mukha nito papaharap sa kanya at huli na para makaiwas pa siya. Magpapamisa ba ako kapag na-inlove ka? O magluluksa sa pagkamatay ng yabang mo? Another cute smile flashed across her face. Hinawakan siya ni Fiona sa panga. Kapag nagmahal ka, malalaman mo ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. You married me for the sake of your ambition and all the things that surround you. Nothing else. But I chose to say yes for the sake of love. Love for my 8-year-old brother and my 9-year-old sister. Why not try to love yourself, Terence? Love yourself for just who you are. Para itong santa na nagsasalita sa harap niya. Kumikibot ang mga labi na halos 10 pulgada lang yata ang layo sa lobby niya. Love himself? Mahal nga ba niya ang sarili niya? Umigting ang mga panga niya dahil hindi niya masagot ang sarili niyang tanong. Ibinuka niya ang bibig para barahin ito para maitago ang pagkalito niya pero agad siya nitong sinubuan ng ubas. Tahimik, huwag ka nang sumagot. Yun lang at tumalikod na ulit si Fiona sa kanya. Saka kumain ulit. Hindi na talaga siya sumagot at unang beses ata iyon na natameme siya. Nobody does that to him. Nobody. Yes. And she just did it. Great. Hello, mga kapatid ko. Maluha-luha si Fiona nakatingin sa mukha ng dalawa niyang kapatid na nakikita niya sa laptop na hiniram niya kay Belinda. Kadarating pa lang nila sa mansyon at yun kaagad ang inasikaso niya kahit napagod na siya. Feeling nga niya ay naagnas ng foundation niya sa mukha dahil matapos naman ang halian ay tuloy ulit sa kampanya ang halos buong angka ni Terence. Ate! Kumakaway na tili ni Carla at tabi nito ay si Marlo. Miss ka na namin ate. Parang maiiyak na dugtong ng batang babae kaya ngumiti na lang si Fiona at tumango. Miss ko rin kayo. She flew a kiss to her siblings. Ibinili kami ni Ate Risa ng laptop para daw mas malaki ang kita namin sa video ko. Balita ni Carla sa kanya. Tumango ulit siya. Pakisuyo niya yun sa best friend niya at kung mapagsamantala lang siya ay matagal ng kumpleto ang gamit nila dahil sa mayayaman niyang kaibigan. Pero hindi niya tinatanggap ang kahit na anong mga bagay na ibinibigay ng dalawa para lang sa luho nilang magkakapatid. And now, she's so happy. Galing sa praktikalidad niya ang dahilan kung bakit unti-unti ay may naipupundar siya. Moana once called her indecent, but she's working hard for that indecency. Who will say it?
Walang nakakaalam kung anong uri ng babae siya at hindi siya basta mababang uri lang. If marrying her stepbrother is indecency, then so be it. Wala naman siyang inaapakan na tao at hindi naman siya nang aagrabyado. And she believes that God had put her to that place. For whatever reason, nobody knows it yet. Maybe for her siblings and their future. Ate, may pogi sa likod mo. Hagikik ni Carla kaya agad siyang napalingon. Nakapumewang si Terence doon at nakikiusyoso sa kanya. Ang masama, nakatapi lang ito ng tuwali at parang inupahan sa pagkakapusing. Hello po, Kuya Terence. Kaway ulit ni Carla at tango naman na isinagot ng asawa niya. Kapag kuwan ay lumayas ito sa may likod niya at pumunta sa walk-in closet. Napaka-tsismosong lalaki. Napakayabang din ni Terence at kahit na nangangampanya ay hindi ngumingiti. Hindi ngumingiti pero hindi ko alam ang dahilan kung bakit tinitilian pa rin. Tama nga si Gary. Malakas ito sa mga babaeng botante. Malamang. Pero hindi rin naman siya duda sa kayang gawin ng isang Terence Montefalco. Kung napapatakbo nito ang napakalaking kumpanya, The Prestige, imposible na hindi nito kayang i-manage ang Dublin. She trusts him for no reason. She doesn't know why, but she believes that Terence can do better than what his brothers are thinking. Iyon ang kulang sa mga tao sa paligid nito. Kawalan ng tiwala sa kakayahan ng sariling kapatid na ang alam nga lang yatang gawin ay mambabae at magpasarap. Pinahaba ni Fiona ang leeg at nasilip niya ang mister na nakatayo pa rin sa may pinto at parang may iniisip. Mukha itong pressured. Nakita niyang tumalikod ito at hantad na hantad ang malalapad na likod at balikat. Yes, he has muscles but not overbearing like those wrestlers. Sexy si Terence at hindi nakakatakot titigan ang muscles nito. Teka, ate! Untag ni Marla sa kanya kaya napakurap siya. Agad siyang tumingin sa laptop at binawi ang sarili. Nawala ata siya saglit dahil kahit ilang beses na niyang nakitang hubad si Terence ay hindi naman siya nagka-interest na mapatitig. Mabait ba si Kuya Terence? Para kasi ang sungit niya. Anong bata lalaki sa kanya? May pinagdadaanan lang siya kaya siya masungit. Hindi siya tulad natin. Tayo nagmamahalan. Sila nagsisigawan. Mabait din siya. Napaisip siya. Oo, mabait din siya. Marami sa kanya nagkaka-crush. Labi niya. Crush mo din siya, ate? Usisa naman ni Carla kaya agad siyang napaangat ng ulo mula sa pagkakadapa niya sa kama. Hindi wala akong crush sa kanya. Ibang gusto ko lalaki at hindi tulad niya na masungit pa sa principal. Ani naman niya pero may tumikim sa likod niya kaya nanlaki ang mga mata niya. Lumundo ang gilid ng kama niya at naramdaman niya na may dumapo sa pisngi ng kanyang puwet na walang panty. Nyay, wala nga pala siyang panty at nakalimutan na talaga niya iyon. Kaya pala sumusuot ang lamig na aircon sa matres niya dahil wala siyang trapal. Kaya Terence, hindi mo rin po crush sa ate? Inosenteng tanong ni Marlo kaya pinandilatan niya ang kapatid. Di ka daw po niya makakrushan. Hindi mo rin po siya makakrushan? Nangiya. Biglang pumasok ang kamay ng asawa niya sa loob ng bestida at sabay silang nagkatinginan nang masalat nito na wala siyang saluwal. I don't infatuate, kiddo. I only... Natigil si Terence nang bigla niyang takpan ang bibig nito at agad siyang napaside view para bumalanse. Huwag kang magkakamali na sabihin niya sa kapatid ko. Babangasan kita. Masimpleng angil niya sa asawa habang hawak ito sa batok at takipa ang bibig. You were in my campaign without your undies. Daldal din ito sa palad niya at kahit na ayaw niyang putulin ang tawag ay isinara niya ang laptop dahil masyadong malakas ang boss nito at parang walang pakialam sa mundo.